Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-23 sa buwan ng Hunyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, mataas na presyo ng bigas, mainit na tinalakay sa Newsline City Talk. Mga botante mas aktibong nakikilahok ngayon sa early voters registration ayon sa City Comelec. At Barangay Poblacion 1 Volunteer Fire Brigade ng Bayan ng Victoria, kampyon sa Mini Fire Olympics sa probinsya. At sa detalye ng ating mga balita, sa pangangasiwa ng Oriental Mindoro Bureau of Fire Protection na pinamumunuan ni Acting Provincial Fire Marshal Inspector Ronaldo Copiado, ika-20 ng Hunyo ng kasalukuyang taon ng ganapin ng Mini Fire Olympics sa Bayan ng Pinamalayan. Nagpaligsahan ang 9 na grupo ng Barangay Fire Brigade sa 3 kategorya, kung saan nanguna at tinanghal na kampyon ng Barangay Poblacion 1 Volunteer Fire Brigade ng Victoria. Sinundan ito ng Barangay Poblacion Volunteer Fire Brigade ng Bayan ng Pola at ikatlo ang Barangay Papandayan Fire Brigade ng Pinamalayan. Dahil naman sa pagkakapanalo ng Barangay Poblacion 1 Volunteer Fire Brigade, sila ang magiging kinatawan ng probinsya sa magaganap na Regional Mini Fire Olympics sa darating na buwan ng Setyembre, nagaganapin naman sa Calamba, Laguna. Samantala, kabilang sa mga dumalo sa nasabing paligsahan sina Regional Fire Safety Enforcement Section OIC FO2 Maureen Eunice Cueto at FO2 Marnel Galindez ng Regional Investigation Branch. Sa ibang balita, sa pamumuno ng Superintendent ng Apostolic Vicariate of Calapan Parochial Schools na si Father Vicente Uy, idinakos ang School Administrators Leadership and Management Training o Salamat na may temang Serve, Teach and Lead on Becoming Educational Leaders, ika-20 hanggang ika-21 ng buwang kasalukuyan sa Benedictine Nuns of the Eucharistic King House of Peace sa Barangay Salong, Lungsod ng Calapan, kung saan dumalo mga administrator ng bawat parochial school. Layunin ng nasabing aktibidad na mapagyaman pa ang kakayahan ng bawat tagapamahala ng mga katolikong eskwelahan sa probinsya. Ayon kay Father Uy, inorganisa niya ang ganitong pagsasanay upang mahasa at mapalawak pa ang kakayahan ng bawat school leaders. I designed this program to enhance and enrich the leadership skills and competencies of our school heads. So they are numbering here around 120 now present, and they would like to bring home the message that as school heads we have to really enhance our capacity as leaders, not as simply or solely managers and administrators. Yun ang dinidiinan ngayon dito, no? Leadership skills training. Kaya we call it School Administrators Leadership and Management Training with the acronym Salamat. And our team is Serve, Teach, and Lead on Becoming Educational Leaders. Sa uli, sa pamamagitan ng Salamat, ay inaasahan niya na mas magiging epektibong tagapamahala ng eskwelahan ang bawat partisipante. Inaasahan ko ay para mapalalim, pagyaman yung kanilang pagiging mga pinuno lingkod ng mga eskwelahan Katoliko. At ayon nga sa aming tema ay Serve, Teach, and Lead. Lingkod, turo at mamuno. Pero mahalagang bahagi nito ay yung tamang tawag sa pagiging leaders. Hindi pagiging manager o hindi pagiging administrator. Hindi ang pagnahin talaga ay leadership. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba?
Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Upang maagapan ang pinsalang maaaring idulot ng scale insect o kokolisap sa mga nyog sa lalawigan ng Silangang Mindoro, mabilis na umaksyon ang pamahalaan kung saan ayon kay Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig, bumuo ng quick response team sa pamamagitan ng provincial government, Philippine Coconut Authority, plant quarantine at lokal na pamahalaan na tumututok sa pagkontrol sa paglaganap ng scale insect na nakaapekto na sa ilang puno ng nyog sa bayan ng Socorro. Bagamat nauna nang napabalita ang malawakang pinsala nito sa mga niyugan sa rehiyon ng Calabarzon, ayon kay PA Di Mailig, hindi dapat mabahala ang mga taga-Oriental Mindoro dahil kaya pang kontrolin ang pagkalat nito sa probinsya. Base sa inilimbag na Technology Series No. 2 ng PCA Research, Development and Extension Branch noong 2012, ang scale insect sa niyog o kokolisap anila ay isang mapanirang insekto na sumisipsip ng katas ng dahon, palapa at murang bunga ng niyog, at habang sinisipsip nito ang katas ng dahon, nagtuturok naman ito ng kemikal na siyang tumutunaw sa chlorophyll na nagiging sanhi ng paninilaw nito. Ang babaeng scale insect ay maaaring mangitlog ng mula 50 hanggang 70 at maaaring kumalat ang mga ito sa iba pang puno. Kung lubhang napakarami ng kokolisap sa dahon, maaari itong magdulot ng maagang pagkatuyo at pagkalagas nito. Ilan sa mga paraan ng pagsugpo nito ay ang pagputol at pagsunog sa mga apektadong dahon upang mabawasan ang mga pesteng nasa puno ng niyog, paghuhugas ng tubig na may sabon sa mga apektadong dahon ng mga maliliit na puno, at paggamit ng pestisidyo sa pamamagitan ng foliar spraying sa mga punla ng niyog o sa hindi pa kataasang puno. Antabayan ng iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4 milyong piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para may renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop.
Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and